Gago pala yung Drew na yun eh. Nag-make out sila sa harap mo? Tapos tinawag ka pang pinsan niya? Nako, wag ko lang makita ang hitad na fate na yun na talagang makakalbo ko siya. Ang harot ah. Mahabang litanya ni Kem. Nandito kami ngayon sa bahay niya. Galing kaming school at ayaw ko pang umuwi. Nako, kung hindi lang talaga natin sir yon, ipapabugbog ko yon sa'yo kuya ko eh. Singit naman ni Cheska. Kakatapos lang namin ng movie marathon. Love, sabihin mo lang kung hindi mo na kaya ha? At sisilabad ko yung fate na yon. I just gave Kim a weak smile and nod. Sa totoo lang, sa tingin ko mabait naman si Faith. Pagkaharap ni Andrew. Malay ko ba sa baho ng babae na yon? Pero nasa kanya na ata lahat. Matangkad, sexy, at saka mo kami kaya sa buhay. Hindi katulad ko na kailangan pang magpakasal para makuha ang mana. Kaya yan ni Love, siya pa? Sana nga kaya ko. Sana. Dahil sa samaan ng loob, hindi ako nakisali sa mga usapan ng dalawa. I decided to wear my earphones and listen to music. Love, may naghahanap sa'yo. Sabay kaming tatlo na napatayo sa gulat at nagkatinginan. Sino naman kaya? Tanong ni Kim. Maybe it's my nanny or maybe Nana ising. Aba, malay ko. Baka manliligaw ni Love. Sagot ni Cheska dahilan para mapa-facepalm ako. Since I realized I love Andrew, ni isang manliligaw wala akong sinasagot. Lumabas si Kim upang tingnan kung sino ang naghahanap sa akin. And when she told me who's looking for me, agad bumilis ang pagtibok ng puso ko. Oh my G! They both said in unison. Drew, hindi ako makakilos. Para ako na estatwa. Bakit siya nandito? Ibig bang sabihin nito gusto na niya ako kaya niya ako sinundo? Babe, is she there? Oh, hi love. Hindi naman pala. Kasama niya lang naman ang girlfriend niya. I slowly look up to Mrs. Case. Galit na naman siya. Ano naman kaya masasakit na salita matatanggap ko mamaya? Bago ako nagsalita, sinuot ko muna ang poker face ko. Kuya, ate, bakit kayo nandito? Masigla kong bate sa dalawa. Bakas sa mukha ni Kim at Cheska ang pagtataka dahil sa pagtawag ko siguro kay Andrew. Sinusundo ka. He answered in a cold tone. Napabuntong hininga na lang ako. Babe, ihatid muna natin siya sa bahay niya tapos dinner na tayo dun sa resto. Tangulang ang sinagot niya. So, kami na naman ni Nana Ising ang may iwan mamaya para sa hapunan. Muntik na akong mapahiga ng bigla na lang niya akong hatakin palabas ng bahay ni Kim. Muntik ko patuloy maiwan ang bag ko. Gaya ng inaasahan, Andrew stopped the car in front of the subdivision's gate. Kaya no choice ako kundi maglakad pa uwi sa bahay niya. Good to know. Naabutan ko si Nana Ising na naghahanda na para sa hapunan. Na, ano yan? Tanong ko kay Nana Ising. I think she's about to cook something tasty. Love, dapat alam mo kung ano ito. Ito kasi ang paboritong pagkain ni Andrew, ang pork sinigang. Na-amuse ako sa sinabi ni Nana Ising. Kanina pa kami nagkukwentuhan sa sala. Mula nang ipinanganak si Drew ay siya na ang nag-alaga dito. Dahil busy sila tito at tita sa work noon. Hanggang ngayon, ang swerte po pala ni Andrew na... Hoy, Shane, buksan mo ang pinto. Nagtinginan kami ni Nana. Lasing siya. Akala ko ba kasama niya ang syota niya. Pinagbuksan ko agad ng pintuan si Drew. And I blinked several times when I saw him. Nakabukas ang 3 butones ito at nangangamoy alak din na bibig niya. Crap, ang baho. Alam mo, ikaw na ang pinakatanga sa buong mundo. At ako, ang pinakamalas sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Kasi ikakasal ako sa pabrat na katulad mo. Tapos tinabig pa niya ang kamay ko. Pang-ilan na ba to? Simula nang tumira ako sa bahay niya walang gabi na hindi siya uuwing lasing. Drew, tulungan na kita. I said as I tried to touch him again. But again, he just pushed my hand away. Shut up! Kaya ko! Kahit nahihirapan sa paglalakad, dahil sa sobrang kalasingan, he managed to go upstairs. Okay ka lang. Tanong ni Nana sa akin. Ito na naman po tayo. Iyakan na naman ang scene. Pwede na ako mag-donate ng luha nito. Okay lang po. Sabi ko kay Nana, saka umakyat na ako sa kwarto ko. I will never be okay. Pagkapasok ko sa loob ay agad akong tumakbo papunta sa kama at nahiga. Pero bakit nangangamoy ang bedsheet ko? Nanlaki naman ang mga mata ko na makilala ko kung saan nanggagaling ang amoy. Drew! Bigla ako napatayo na mapagtanto na nakahiga si Drew sa kama ko. Sa kama ko! Ungol nito. I screamed in horror when he pulled me down dahilan para madaganan ko siya. I was about to stood up when he rolled over and without a warning,
He ripped my nightgown, leaving my bra and panty alone. Oh God, what's happening? Gusto kong magsalita. Gusto ko siyang pigilan but I can't move my body. I'm trapped to his spell, and I don't know why and how to escape from this. Look at me, honey, he commanded. I obeyed as he kissed me on the lips. Hindi ko minsan naranasan na halikan kaya nangangapa ako kung paano. Ginaya ko na lang ang paghalik nito at ang pag-ispadahan ng mga dila namin. I felt his hand roaming on my warm body, teasing the strap of my panty, and I don't know how he did it, but I no longer have my bra on. He was pinching, teasing until his lip fell onto my crown. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kung saan ako titingin at haharap, he was torturing me with pleasure, and I don't even know that exists. Enough for the foreplay. I want you. I want you now. Then he began to unbuckle his belt. Tinanggal naman kaagad nito ang kanyang pantalon at tanging boxers na lang nito ang natira. Nagising ako sa sinag ng araw na dumampi sa mukha ko. I was about to stand na maramdaman ko ang sakit ng pagkababae ko. Dang! Napatingin ako sa mga damit na nagkalat sa sahig. Then everything came back like a flashback of what happened last night with me and Andrew. We make love last night. I gave him myself completely. It feels ecstatic. Kahit masakit ang baba ko ay pinilit kong tumayo. At nang lumingon ako sa higaan ko, ay nakita ko ang pulang mantsa na tanda ng pag-iisa namin kagabi. Si Andrew ang nakauna sa akin. I gave him my virginity and I don't felt any regret with that. This is such a good morning. Bumaba ako para kumuha ng fresh milk syrup dahil nauuhaw na rin ako. Muntik ko na mabitawan ang dala-dala ko when I saw Drew and Faith making out. Again, pero sa labaw na naman. Then it just broke me, my soul and my heart. Hindi man lang ba importante ang nangyari sa amin kagabi? I gave him myself. He is my first. Pero oo nga pala, womanizer nga pala itong gago na mahal ko. Mahal na mahal ko na kahit ang sakit-sakit na ay kinakaya ko. Na kahit hindi na makatao ang ginagawa niya sa akin ay nandito pa rin ako. Babe, your cousin. Shane. Baka sa mukha nito ang gulat. I just gave them my bitter smile. Yeah, yung plastic kong ngiti. Pagod na akong umiyak, pero ayoko na. Ayoko sa ganitong damdamin. Paulit-ulit na lang. Masokista, sadista, tanga. Pero ano ba magagawa ko? Nagmahal lang naman ako. Nasobrahan nga lang. Ngayong gabi ang flight naming dalawa papuntang LA. Pagdating namin doon, ay ang kasal na namin kaagad. Buo na ang loob ko. I no longer want this kind of pain with me. So I planned a plan. After this wedding, ay magpapaalam ako kay Dad. I need to take this. Kung gusto ko pang may madampot, kahit konting respeto sa sarili ko, kailangan ko mabuhay na hindi na sa kanya umiinog ang mundo ko. Dahil simula na makita ko sila na gumagawa ng milagro sa harap ko, matapos may mangyari sa amin, mas gugustuhin ko mawala ng mana kaysa makasama ang isang taong walang puso. Bumalik ako sa silid ko. Kung kanina, napakasaya na nararamdaman ko, ay biglang naglaho ng parang bula at napalitan ng galit at puot. He used me like I was some freaking call girl. He treated me like I am just a trash to be played and after that, he'll dispose. Oo nga pala, dakilang extra nga lang pala ako sa buhay nito. He would never like me, or more than that. He already said that. Pero umasa pa rin ako. Umasa ako na baka kung ikasal kami, ay magbabago na ang tingin nito sa akin. I texted Cheska and Kem. I need to talk to them. I curled my hair up and wore a dress na kita. Ang anguran ko, na hapit sa katawan ko. The night is young and so am I. Let's get wild. Pagkababa ko ay nakita ko na naman silang gumagawa ng milagro sa pool area. Malunod sana sila. Dang. Ang sakit pa din ng ibaba ko. Am I just tight or it was simply huge for me? Dumb. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Siguro, sa ibang babae, ito ang pinakamasayang araw nila na ikasal sa lalaki mahal nila. But not for me. Yeah, kinasal nga ako sa lalaking mahal ko. Pero hindi naman ako mahal. Hindi ko namalaya na nahilikan na pala niya ako. I can feel his pain when he kissed me. Siyempre, hindi niya ako mahal tapos kailangan pa naming ikasal. Flashback, the night after kong kausapin sila Kim at Cheska. San ka galing? None of your business. Seriously? Anong
pinakain ni Faith sa kanya at bigla-bigla na lang akong tinatanong, as if he cares. Shane, don't talk to me like that. The hell I care. Alam mo, ang daya mo. Ang daya mo. After we make love, makikipagtali ka sa girlfriend mo at hindi ka man lang tinubuan ng konsensya o kaya respeto sa akin? You are my first. Tangina, ang sakit-sakit. Ang kapal-kapal na mukha niya humarap sa akin na parang wala lang nangyari. What? Make love? Narinig mo ba ang sinasabi mo, Shane? We're not making love the time. It was just pure sex. So don't flatter yourself. And the flashback. I was insulted that time. Hindi na ako nagsalita pa at umakyat na lang sa taas. I packed all my things. Wala siyang alam sa plano ko, nor his parents. Iba naman ang alam nila mom. Ako lang pala ang nag-akala na we're making love that night. Pero para sa kanya, it was just pure sex. Na kahit sino, pwede gawin yun without malice. I cried all night just to ease the pain. I even got myself drunk para lang makalimutan ang pang-iinsulto niya sa akin. Palagi na lang ako umiiyak at hindi pa ata ako kontento ang mga luha ko dahil hindi pa rin sila nauubos. Basag na ako. Basag na buong katawan ko. My love for him brought me to my biggest downfall. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal ulit. For me, that bastard is my greatest love even if it's only one-sided. Magandang napili ni mom para sa susuotin kong wedding dress. Pero walang saysay naman ang kagandahan nito kung ang kasal na gaganapin ay napakawalang kwenta na para sa akin. Yes, I'll be marrying the person I love, but that doesn't bring any glimpse of happiness in my soul. Siguro kung mahal lang namin ang isa't isa, masaya kami sa reception namin, pero hindi. Here I am, at the airport waiting for my flight. Pagod ako dahil few hours after our arrival in Iowa, agad nang nagsimula ang ceremony. Pero kahit pagod, wala akong planong umatras. Ang magaling kong asawa, nasa kabit niya. Yeah, he whispered something bago ako umalis ng church. He didn't even ask kung saan ako pupunta. Sa bahay matutulog si Faith. She accepted to be my mistress. So alam na pala ni Faith kung sino talaga ako sa buhay ni Andrew. Oh well, bahala sila. And the hell I care. Hindi na naman ako babalik eh. You read it right. Aalis ako at wala akong planong bumalik ulit sa bahay nila at sa buhay niya. Ito ang nabuo kong plano. After we wed, ay aalis ako. Hindi naman ako importante sa kanya. He never even treated me as a person. Hindi nga ata mapapansin nito na umalis ako. I'll be flying to New York. Doon na ako magbabagong buhay. Wala nang Andrew na magpapaiyak sa akin araw-araw. At wala nang Andrew sa buhay ko. Kahit mahirap kalimutan ang walang hiya na yon, pipilitin ko. Calling all passengers to, narinig kong anunsyo sa pagtawag sa mga pasahero papuntang New York. Flight mo na, sabi ni Kim. I hissed a sigh before giving them a big tight hug. I will surely miss these two so much. Kahit mga baliw sila, mahal na mahal ko ang dalawang to. Alis ka na, mag-ingat ka doon ha. At saka isipin mo na palagi lang kami narito. We love you, love. This moment feels like bittersweet to me. Tumango lang ako sa kanila as I waved them goodbye. For the very last time, I turned around and faced the airport. This time, there would be no lovely Shane Perez Lopez who keeps on crying for the bastard's name Andrew Lopez. Gagawin ko lahat para makalimutan lang si Andrew. Wish that I could wake up with amnesia. And this time, I'm off to be his runaway wife. Dapat nga pala ako magpasalamat sa kanya. If he didn't don those pains, I would never be a fighter. Should I send him a thank you letter with a middle finger emoji? Or a missile? If soon destiny will bring me back again into his life, I will make sure na haharap ako sa kanila na wala na ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. I deserve the best and loving him is my greatest sin. Good morning, Mom. Bati ko kay Mommy from the Philippines. Kausap ko ngayon ito sa telepono. Oh God, baby, how are you? How's your flight, love? I can't help but to chuckle. Mom is so cute. I've just arrived in New York and to be honest, medyo napagod talaga ako. Uwi mo naman, Mom. The flight was good and I'm fine. Anak, miss ka na namin. At hinahanap ka na sa amin ng mga magulang ni Andrew. Napabuntong, hininga na lang ako. The mere thought of hearing his name constricted my heart. Ang sakit pa rin pala. Kahit ang layo-layo ko na sa kanya.
ay kaya pa rin pala ako nitong saktan. Alam niyo na ho ang gagawin niyo, Mom, I said as I unpacked my stuff. While I'm on my way to our house, I decided to tell her everything. Nung una, hindi niya ako naiintindihan. But then when I told her what happened between me and Andrew, I'm glad she supported me. Even if I want to hide it from my parents, I just can't. Yes, dear, we will. Thanks, Mommy. I roamed around my little house. Sakto lang para sa akin. Okay, Shane, it's time to party. I decided to make some changes around the house the way I like it. Masyado kasing dull ang color.